Magandang araw po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. I-discuss po natin ngayon ang batas tungkol sa libel. This will just be a short video dahil we will discuss the law on libel in parts. Masyado po kasing mahaba ang batas ukol sa libel. Aabot po ito ng mahigit 1 oras pag diniscuss natin lahat sa isang video lang. Now, ang una po nating i-discuss ay kung ano ba ang kahulugan ng libel o libelo. Ang libel po ay isang krimen na ang layunin ay sirain ang reputasyon ng isang tao o ng isang juridical entity like a corporation sa pamamagitan ng paninirang puri. Tanong, yung sirain mo ang alaala ng isang yumao na, libel pa rin ho ba yun? Yes po. Ang tawag po doon is blackening the memory of one who is dead. In a specific sense, the Supreme Court has defined libel as a public and malicious imputation of a crime. Or it could also be a public and malicious imputation of a vice. Or it could also be a public and malicious imputation of a defect. Or it could also be a public and malicious imputation of an act, omission, condition, status, or circumstance. To repeat, ang paninirang puri po ay pwedeng patungkol sa isang tao, meaning natural person, or pwede pong patungkol sa isang korporasyon or partnership, meaning juridical person, o pwede rin itong paninirang puri patungkol sa alaala ng isang namatay na. Now, para po mas maintindihan natin kung ano yung mga different kinds of imputations that are covered by the law on libel, let us go through some examples. Itong imputation of a crime. For example, inaakusahan mo ang isang tao na magnanakaw siya o nagbebenta siya ng shabu. Meaning, you are accusing a person of committing the crime of theft or selling dangerous drugs. What about the imputation of a vice? Vice po is bisyo or immoral or inappropriate conduct or behavior. So for example, inaakusahan mo ang isang tao na babaero siya o gumagamit siya ng droga. What about imputation of a defect? For example, nilalait-lait mo ang isang tao because of his or her physical defects. What about imputation of an act? For example, inaakusahan mo mahilig mangutang ang isang tao pero hindi siya nagbabayad. Yung imputation of an omission. An example could be, sinabihan mong irresponsableng magulang ang isang tao dahil hindi siya nagbibigay ng sustento. Kasi omission meaning there is a duty na kailangan niyang i-perform tapos hindi niya pinerform, no? O hindi niya ginawa yung duty niya na nire-require ng batas. Like for example, a parent who is obliged to support his child or children. Tapos inaakusahan mo ang isang magulang na hindi siya nagsusustento. Publicly and maliciously, of course. What about imputation of a condition? For example, pinararatangan mong baliw o may diferensya sa utak o pag-iisip ang isang tao or inaakusahan mong may nakakahawang sakit siya. For example, ina-accuse mo ang isang tao na meron siyang AIDS, no? Or meron siyang HIV. What about imputation of a status or circumstance? For example, tinawag mong kabit o pumapatol ng may asawa ang isang tao, publicly and maliciously. Now, dahil ang purpose ng libel ay sirain ang iyong reputasyon, ang epekto po nito ay either mapapahiya ka
or may magagalit sa iyo o pagtatawanan ka o pagsususpetsahan ka o gagawin kang laman ng chismis o lalaitin ka ng mga naniniwala sa paninirang puri laban sa iyo. Tanong, what if nagsasabi lang naman ng totoo? Libel pa rin ba yun? The answer is, opo. Even if the defamatory imputation is true, you can still be guilty of libel if there was no good intention or justifiable motive in making such defamatory imputation. For example, let's say, nangutang si Juan kay Pedro sa halagang 1 million pesos. Para makumbinsi niya si Pedro na pautangin siya, nag-issue ng post-dated check si Juan also in the same amount, 1 million din. Sa takdang araw, pumunta si Pedro sa bangko para ipa-encash niya sana ang cheque, pero sa kasawiang palad, hindi na pa-encash ni Pedro ang cheque dahil wala na palang pondo sa bangko si Juan. Sa galit ni Pedro at para na rin mapahiya si Juan, nag-post si Pedro sa Facebook at in-upload niya ang picture ni Juan kung saan nilagyan niya ng caption. Sabi niya, "Huwag niyong tularan ang taong ito dahil siya ay hindi marunong magbayad ng utang at isa siyang estapador." Ang ipinost po ni Pedro yon sa Facebook laban kay Juan ay isang imputation of an act. Yung sinabi niyang hindi marunong magbayad ng utang. Also, yung sinabi niyang estapador si Juan, it is an imputation of a crime. The crime of estafa. Now, kahit na totoo pa ang sinabi ni Pedro tungkol kay Juan, mali o hindi tama ang ginawa ni Pedro sa pag-post niya sa Facebook. Wala siyang good intention o justifiable motive para gawin niya yon. Ang tanging layunin lang niya ay ipahiya si Juan sa mga taong makakabasa ng post niya. Now, ano ba ang dapat sanang ginawa ni Pedro? Imbis na nag-post siya, nag-file na lang sana si Pedro ng kaso sa piskalya at doon niya sabihin sa pamamagitan ng pag-execute niya ng sinumpaang salaysay na isang estapador si Juan at ilagay niya doon yung mga ebidensya niya bakit niya nasabing inestafa siya ni Juan. Hindi kasi mare-resolve ng Facebook kung ano man ang problema niya kay Juan. So, at that instance, malalaman natin na yung pag-post ni Pedro sa Facebook kung saan sinabi niya na estapador si Juan ay walang ibang purpose kundi ipahiya lang si Juan. Now, sa ginawa ni Pedro, na gumamit siya ng medium in which online communication takes place, magiging criminally liable siya for cyber libel under Section 4C4 of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Now, sa susunod po nating video, i-discuss po natin ang kaibahan between libel at cyber libel, libel at oral defamation, and of course, i-discuss po natin isa-isa ang elements or elemento ng libel. Ano ba yung mga elemento ng libel? Unang element ng libel is it must be defamatory. Pangalawa, it must be made publicly. Pangatlo, the offended party must be identifiable. And lastly, the imputation must be malicious. Hanggang dito na lang muna po tayo. Thank you and see you in my next video. Maraming salamat po.